Ikaw talaga, wala kang silbi. Bukod sa mahilig kang umasa sa babae, ngayon natutunan mo pa manggal-akal ng basura. Sinasabi ko sa'yo, makipaghiwalay ka na agad kay Chen Chen. Bakit ako hihiwalay? Hindi mo na yan desisyon. Ganito na lang, ngayon din pumunta ka sa civil registry at makipag-divorce ka. Pag-isipan ko, baka bigyan pa kita ng 100 o 80,000. O kaya naman, umalis ka na lang ngayon dito, at huwag nang bumalik kahit kailan. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na. Ma, wala naman siyang pera sa katawan. Saan mo ba siya gustong magpunta? Makikipag-divorce ka na nga sa kanya. Bakit mo pa inaalala ang lagay niya? Mas maganda pa, kung mamatay na lang siya sa labas. Kalahating buwan na akong namumulot ng bote. Ganito lang kaliit ang kinita ko. Sige na nga. Ibigay ko muna ito kay Yangbo. Director, tamang-tama, hinahanap ko po kayo. Ito po ay iniwan ni Yangbo para sa'yo. Ay, kagabi, pumanaw na si Yangbo. Bago siya umalis, sinabi niya na itong bagay na ito, kailangan ko raw personal na ibigay sa'yo. Pumikit ka at magpakalma. Ako si Chongyang Zi. Buong buhay ko inialay sa martial arts at medisina. Ako mismo ang bumuo ng kunyaring langit na medisina, kayang gamutin ang lahat ng kakaibang sakit sa mundo. At gumawa rin ako ng martial arts manual, na makakatulong sa mga baguhan, umabot agad sa rurok ng martial arts. Ngayon, malapit na ring matapos ang buhay ko. Nakita ko sa puso mo ang kabutihan, at matagal mo akong inalagaan. Kaya ipapasa ko ang 2 lihim na ito sa'yo. Sana magamit mo ito ng mabuti. Hello, Ma? Luming, anak, nasaan ka ba? Umuwi ka na agad. Mukhang hindi ko na kailangan makipag-divorce kay Kian. Umuwi muna ako. Ma, nandito na ako. Nasaan si Kian? Hay nako, ikaw na lang pa. Gusto mo pang makita anak ko. HM. Pumunta ka na lang bukas sa civil registry. Ma, hindi ba sabi mo? Ano nga ba ang sinabi ko? Sabi ko, makipag-divorce ka. Kung ayaw mo sa magandang usapan at gusto mo ng gulo, huwag mo akong sisisihin. Ma, Anong ibig niyong sabihin? Huwag mo akong tawaging ma. Hindi ka karapat-dapat. isang aso na walang may gusto. Ang lakas pa ng loob magpanggap na pamilya rito. Kung matalino ka, makipaghiwalay ka na agad kay Chen Chen. Kung hindi, malalaman mo kung anong ibig sabihin ng ipiti ng isang aso sa pinto. Sino ka ba? Si Shuzong ito. Ito ang magiging manugang ko. Ngayon lang dinala ang bridal gift. Ikaw, bilisan mo nang makipaghiwalay kay Chen Chen. Huwag mo nang hadlangan ang kaligayahan ng anak ko. Nasaan si Kian? Kailangan ko siyang makita. Ayaw kang makita ng anak ko. Sabi ng anak ko, tanging si Shuzong lang na ganitong lalaki, ang bagay sa kanya. Hindi pwede. Ikaw, Bitawan mo ako. bitawan mo. Gusto mong makita si Chen Chen? Pinayagan ba kita? Hindi ka pa ba tapos? Ikaw na nga ang inutil. Anong ipagmamalaki mo laban sa akin? Tama, hindi naman bulag ang anak ko. Paano niya, tatanggihan si Shuzong, at pipiliin kang maging asawa na parang talunan. Hindi nagpupunta si Chen Chen para makita ka, ay para bigyan ka ng konting dignidad. Huwag kang magpakahirap. Ay Luming, tulungan mo ako. Mahal, tulungan mo ako. Walang kwenta. Ni babae nga hindi mo mabantayan. Kian, nasaktan ka ba? Ako ang nanay niya, paano ko siya masasaktan? Pero ikaw, plano mo pa ring pahirapan siya habang buhay. Ano ba talagang nangyayari? Ma, ayokong makipaghiwalay. Pwede bang huwag mo akong pilitin? Hindi mo na yan kontrolado. Si Shuzong, kilala ko anak ko. Kapag sinunod ka na niya, magiging tapat na tapat yan sa'yo. Kung ganun, dito na ako.
At mauuna na. Makasama si Chen ngayong gabi. Bitawan mo ako. SHH. Itabi mo ang lakas mo, mamaya ka na lang sumigaw. Ikaw, kayong dalawa, turuan niyo siya ng leksyon. Martial Arts Manual. Kayong dalawa, sugod. Maingat ka, mahal. Sugod na. Maingat ka, mahal. Luming. Luming, nasisiraan ka na ba? Siya ang nagbenta kay Joe Chen sa akin. Ma, Ako. Ginawa ko lang naman to para sa Joe Group. Ako. Nagbigay ako sa kanila ng 50 milyon. Maliban na lang, na ibabalik mo ang pera sa akin. Kung hindi, kailangan sumama sa akin si Joe Chen. Totoo ang sinabi niya. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Baka naman. Gusto nyo pang mandaya? Anong nangyayari dito? May krisis sa pera ang Joe Group. Sabi niya tutulungan tayong makautang ng walang bayad. Walang bayad? Sobrang inosente naman nyo. Pumayag siya sa usapan. Basta dumating ang 50 milyon na kapital, dapat maghiwalay kayo ng batang to. Pagkatapos, ikaw ang pakakasalan ko, tsaka ko palang papa-invest ang Wu Group ng 155 milyon. Para matakpan yung kakulangan. HMPH. Tama. Ang Joe Group. Malaking problema ang dinaranas ngayon. Hindi ba't si Shu lang ang pwede kutungan? Ano? Aasa ako sa'yo na walang silbi. Ikaw na ang bahala sa problemang to. Tama ba ang narinig ko? 200 milyon to, hindi 2 piso, hindi 2 piso. Sa tingin mo na walang kwenta ka? 200 milyon lang yan? Mahal, maniwala ka sa akin. tama na, Luming. Akala ko duwag ka lang. Hindi ko inakalang matigas din pala ang ulo mo. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Mahal, maniwala ka. Makakaya ko tong ayusin. Ikaw puro daldal lang. Pero hindi pwedeng maghintay ang Joe Group. 1 linggo ang palugit para makalakam ng 200 milyon, kung hindi, ang Joe Group, siguradong mababankrupt. Ganito na lang, hindi na kita pipilitin. Basta't sa loob ng 3 araw, maibalik mo ang 50 milyon. Wala nang ibang usapan. Kung hindi, mapupunta sa akin ang asawa mo, ikaw. Lumabas ka rito sa ilalim ng mesa. Ganun ba? May kondisyon din ako. Anong balak mo? Huwag kang gagawa ng gulo ha. Luming. Bitawan mo si Shu. Gusto mo mamatay na lang lahat ng sabay. Huwag mo nang idamay ang Joe Group. Kung lakas ng loob mo pang agawin ang asawa ko, handa kang panagutan ang consequences. Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Tumulong lang akong pigilan ang kalibugan mo. Sa loob ng 1 buwan. Huwag ka munang umasang makakagawa ng bistik. Ikaw. Pwede ka nang lumayas ngayon. Kayo, mga walang kwenta. Umalis na kayo dito. Mahal, Tingnan natin, kung saan ka kukuha ng 200 milyon. Ngayon din, lumabas ka na, hindi mo maibabalik ang pera. Huwag ka nang bumalik dito. kahit may mana ako, 200 milyon ay hindi biro. Paano ko kaya mapupuno ito agad-agad? Huwag kayong gumawa ng kalokohan. Tanda, ibigay mo ang lahat ng mamahalin mong gamit. Inaahon lang ako ng yaya ko. Wala akong daladalang pera. Walang pera, nakatira ka, dito sa subdivision. Tapos sasabihin mong wala kang pera, gusto mo yatang mamatay? Ulitin mo pa, tatawag na ako ng pulis. Naghanap ka pa ng gulo. Kayong mga amateur lang, lakasan pa ng loob mang hold up. Lumayas na kayo dito. Ayos ka lang ba, Lolo? Binata. Salamat at nailigtas mo ako. Walang anuman, maliit na bagay lang yon. Pero tungkol sa sakit nyo, mukhang kaya ng Chaotic Heaven Medical Technique na makita agad ang kondisyon sa katawan ng pasyente. Ang sakit ko. Sa tingin ko, kaya ko pang pagalingin to. Totoo po yan. Ayos na. Sir, subukan niyo pong maglakad. Halika.
Lolo, may lakad pa po ako maya-maya. Sa ngayon, pwede ko muna kayong patayuin. Yung natirang gamutan, sa sunod ko na po gagawin ng buo. Ito. Hawakan nyo muna. Kapag may oras, papuntahan ko kayo ng mga tao ko. Mukhang mayaman ka base sa suot mo. Ang laman ng card na to, pwedeng makatulong sa Zoo Group sa pinansyal nila. Salamat ha. Ito, para na rin kabayaran sa pagpapagamot ko. Hanggang sa muli. Hello, Luming, bilisan mo, tulungan mo ako. nasaan ka? Pakis ka muna. Ano ba to? Anong nangyayari? Anong pa ba? Nagbibiroan lang naman kami. Sabi ni Fang Zuo, pag pinatawa kita, bibigyan niya ako ng limited edition na bag. Bakit ganyan ka na ngayon? Narinig ko, ikaw daw ang first love ni Rulan. Napapaisip ako. Ganyan ka lang kababa at mukhang mahirap. Paano mo nakuha ang school beauty? Mukhang si Rulan lang naman ang nakikipaglaro lang sa'yo. Kung wala ka na namang kailangan, aalis na muna ako. Teka lang. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ano bang balak mo? Narinig ko ngayon ikaw na ang manugang ng pamilya Zhu. Siguro naman hindi ka nagipit sa pera, di ba? Bakit hindi ikaw na lang magbayad ng pagkain natin ngayon? Ano sa tingin mo? Bakit ako? Reunion naman natin ito. Hindi naman siguro ikaw kasing kuripot na ni ayaw magbayad ng bill, no? Chief, Naalala ko dati naging tayo pa. Talagang nandidiri na ako. Sir, ang total ng bayad nyo sa kwarto ay 58,000. Credit card o cash po ba kayo magbabayad? 58,000 lang naman yan. Sigurado akong kaya ni Lu Xiao yan, di ba? Ganito na lang. Magmakaawa ka sa akin. Ako na magbabayad para sa'yo. Ako na magbabayad nito ngayon. Pagkatapos nito, wala na tayong anumang koneksyon. Sige. Sana magamit talaga yung laman ng card na yan. Ha, ito ba card na VIP Supreme na 5 piraso lang sa buong mundo? Pasensya na po, sir. Ako po ang nagkamali kanina. Sinabi niyong limited edition card yan. Ilan naman ang credit limit niyan? Sir, nagbibiro lang po kayo. Ang VIP Supreme card na ito, walang spending limit, at napakarami pa nitong exclusive privileges na pwedeng gamitin. Peke, siguradong peke lang yan. Huwag na natin idamay si Lu Xiao dyan. Pati nga Zhu family, parang wala pa nilang ganyan. Hindi magmamali si Fang Xiao. Yung card may security feature talaga. Nabasa ko na sa magazine yun dati. Luming, saan mo nakuha yung card na yan? Bigay lang sa akin ng iba. Wala namang malaking bagay yan. Mukhang tahimik lang si Luming pero biglang yumaman. Sabi ko naman sa sarili ko, hindi sumasabit pinili ko, di ba? Tingnan nyo. Grabe na si Luming ngayon, ang galing na. Hindi na kailangan. Isang, iniwan mong kawawang pobre lang naman ako. Ay nako, naghaharutan lang naman tayo kanina. Huwag ka naman masyadong seryoso. Kung gusto mo, sabayan na lang kita mamaya para humingi ng sorry. Kahit anong gusto mong gawin, pwede. Di ba ikaw naman ang sasama sa akin mamaya? Ano bang karapatan mo dyan? Ni isang daliri ni Lu Xiao, hindi mo kayang tapatan. May lakas ka pang agawin kay Lu Xiao. Ikaw. Tama na. Nagmamamadali ako, swipe mo na lang agad. Sige po, sandali lang po. Sabi ko na nga ba peke lang yan eh. Tingnan natin kung paano ka pa magyabang. Ilang taon na tayong di nagkita. Hindi ko inasahan ganyang kadiring ugali mo pala. Baka nabaliw ka na sa kahirapan. Sigurado akong ninakaw mo yan. Mga ganitong tao dapat tinuturuan ng leksyon. Mukhang kailangan tulungan ko may-ari ng card at turuan kita ng tamang aral. Tama yan, Fang Xiao. Ganyang tao talagang dapat turuan ng leksyon. Narinig ko ilang araw pa lang tapos panalo ka na sa boxing, naging kampyon ka. Dapat lang talaga turuan mo yan ng leksyon. Para makita na rin namin kung gaano ka kagaling. suntukin mo siya. Pakitaan mo, kung ganun pala. Ipakita mo sa lahat dito kung ano ang tunay na kampiyon sa boxing. Luming, ang lakas ng loob mong saktan si Fang Xiao. Mag-ingat-ingat ka na lang.
Huwag mong gawing dahilan ang tawag mo dyan. Ngayong sinaktan mo si Fang Xiao, kailangan magpaliwanag ka. Hello, Yumao Lu. Ako po yung staff mula sa SE Supreme Card. Na-detect po namin na may transaction gamit ang card ninyo. May maitutulong po ba ako sa inyo? Bakit hindi gumagana yung card? Ayaw magamit pang bayad. Ganoon po kasi, Yumao Lu. Sa unang paggamit ng EE Supreme Card, kailangan po ng verification ng identity para ma-activate ito. Kapag successful ang activation, unlimited na ang spending. At pwede nyo rin gamitin ang card sa kahit anong bangko, may exclusive services pa. Pwede ko na po ba kayo ngayon i-activate? Sige, activate mo agad ngayon. Okay po, activated na. Ngayon, pwede nang magamit ang card, tama? Oo, 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 oo. Isa-swipe ko na po. Sandali lang po. Ay nako, akala ko seryoso. Misunderstanding lang pala. Sabi ko na nga ba, pinakamagaling si Lumin sa lahat. Card lang naman yan. Magpapagawa rin ako ng ganyan. Hindi basta-basta makakakuha ng card na yan kahit sino. 5 piraso lang yan sa buong mundo. Kung kaya mo lang din. Dapat kanina pa alam mo kung totoo o peke yung card, di ba? Maghintay kayo. Tapos na ba kayo dyan? Tapos na, tapos na. May gusto pa po ba kayong iba? Okay na, may gagawin pa ako. Medyo hilo na ako. Sobra sa inom. Samahan mo na lang ako pauwi. Pwede ba? Sigurado ka ba gusto mong ako maghatid? Oo naman. Syempre, ikaw ang first love ko, di ba? Isang beses na lang, alang-alang sa nakaraan. Ihatid mo lang ako pauwi. Pwede ba? Tara na. Nasaan ang kotse mo? Ayun oh, di mo ba nakikita? Tara, sakay na. May problema ba? Wala namang problema. Sakay na. Uy, hindi ba't ikaw yung EA Supreme Card client namin? Yan lang ba ang kotse mong ginagamit? Roland, huwag kang magpaloko dyan, ah. Gusto mo samahan ko na lang kayo pauwi? Yang kotse mo, baka mamaya abutin pa ng sira sa gitna ng daan. Huwag mo nang alalahanin, talunan ka lang naman sa akin. Umalis ka na rito, istorbo ka lang. Teka lang, Anong balak nyo? ilabas nyo lahat ng pera nyo. Wala akong pera. Wala kang pera? Alang-alang sa buhay mo. Luming, natatakot ako. Ibigay mo na lang sa kanila ang pera mo, please. Pero wala talaga akong pera. Mukhang gusto mo mapasama bago ka pa matutong umiyak, ha? Gusto mong kabarkada ko pa ang gagalaw sa'yo, ha? Nakikiusap ako, huwag niyo siyang saktan. Aba, maganda pa pala. Pwede namang palampasin siya, pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Palaruin mo kami. Basta hindi niyo siya sasaktan. Kahit ano pang ipagawa niyo, gagawin ko. Alam mo ba yung sinasabi mo? Tama na ang pasweet na yan. Halika na dito. Tigil. Halika na dito. Halika na dito. Tigil. Gusto mo talagang mamatay, ha? Mas gusto ko pa kayong mawala. Sige nga, subukan nyo ako. Kung hindi mo makontrol sarili mo, mas mabuti pang tapusin na yan. Huwag ka nang lumapit. Siya ang nag-utos sa akin. Ang dami niyang sinasabi na hindi totoo. Hindi ko naman talaga sila kilala. Sabi niya lang na mayaman ka. Pinapapigil niya ako dito para harangin ka. Binibintangan mo ako. Luming, dapat maniwala ka sa akin. Ano ba yung pinagsasabi mo, Lirulan? Kaka-break lang natin. Biglang iba na ang sinasabi mo, ganun ba? Mukhang magkakilala nga talaga kayo. Ano pa bang dapat pag-usapan? Luming, ginawa ko lang to kasi sobrang mahal kita. Luming, dapat maniwala ka sa akin. Tama na. Huwag ko na kayong makita pang muli. Luming, Ano na namang gusto mo? sumama ka muna sa akin. Nasa kalsada tayo ngayon. Bakit? Hindi mo ba gusto ang ganitong thrill? Hawakan kita. Nakakadiri ka naman. Luming,
Hindi ako si Suko. Ano na naman to? Ang dami kong kailangang asikasuhin sa kumpanya. Wala akong oras sa mga drama mong ganyan. Mrs., nakuha ko na yung pera. Sasamahan na kita para mag-transfer. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo ng maayos. Punta muna tayo sa bangko para mag-withdraw. Miss Zhao, kayo po ba ay... Magtra-transact dito. Hindi ko ba nasabi na sa inyo dati pa? Ang company ninyo ay hindi pasado sa qualifications. Hindi ko po kayo pwedeng ma-approve for loan. Huwag nyo na pong sayangin ang oras ninyo. Sandali lang. Ano? Gusto mong mang-agaw? Hindi naman naabot sa agawan. May transaction ako dito. Kailangan ko ng tulong mo para ma-process. Sa hitsura mong yan, hindi ka karapat dapat akong personal na asikasuhin. Ipaano naman ito? Karapat dapat. Siyempre karapat dapat. Pasensya na, hindi ko agad na-appreciate. Nagsusorry ako sa inyo ni Miss Zhu, dalawa po kayo. Ano bang nangyayari dito? Sabi ko na, ayos na ang problema sa pera. Ngayon panatag ka na, di ba? Gusto nyo ba, samahan ko kayo sa lounge? Tara na. Manager Yang, pakitransfer ng 200 milyon sa account ng asawa ko. Saka pakikuha din ng 50 milyon na cash. Sigpo, iaasikaso ko agad para sa inyo. Totoo bang may ganong kalaking pera sa card na to? Is company na natin ang nakataya dito. Huwag kang magbiro sa ganitong bagay. Hindi naman ako magbiro ng ganyan. Pagkatiwalaan mo ako ngayon kahit isang beses. Malalaman mo rin pagkatapos nito. Manager Yang, ang bilis niyong na-process. Lu, yung card niyo po, walang authority para mag-transfer o mag-withdraw. Paano naman naging ganun? Sigurado ka ba? Ilang beses ko na pong na-check. Talagang walang authority para mag-transfer. Ay, Mrs., maniwala ka sa akin. Tama na, Luming. Ang saya mong niloloko ako. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Mrs., Lalu, sandali lang po. Mrs., Lalu, sandali lang po. Ano na naman ang gusto mo? Kung gusto po ninyong mag-transfer, may paraan pa naman, pero kailangan nyo munang magpa-identity verification. Bakit hindi mo sinabi agad? Paano gawin ang identity binding? Kailangan po kayong pumunta sa front desk para sa verification. Tapos magbabind ng identity. Pagkatapos, pwede na ang unlimited transfer at withdrawal. Pero, abutin po ng 1 linggo ang approval nito. Abot pa siguro sa oras. Pakiusap, asikasuhin mo na agad. Sige po. Bakit ka bumalik? Mrs., bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Masisolusyonan ko talaga to. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Mrs., maniwala ka na sa akin. Hindi ko lang nakuha agad ang pera. Kasi itong card, kailangan pang magpabind ng identity. Sa loob ng 1 linggo, pwede na mag-transfer. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Naniniwala ka na, di ba? Mrs., gusto ko pa. Chen, andyan ka ba? Ma, bakit ang aga mong umuwi? Magtago ka na dali. Ang kumot. Chen. Ay, Chen. Ah, ma, Tanghaling tapat, matutulog ka na naman. hindi maganda pakiramdam ko. Gusto ko lang magpahinga. Ang pula ng mukha mo ha. Nilalagnat ka ba? Ay hindi. Magpapahinga lang talaga ako saglit tapos okay na. Di ba maglalaro ka ng baraha? Ba't ang aga mo namang umuwi? Tuwing naaalala ko tong bagay na to, talaga namang naiinis ako. Tingnan mo yung mga matatandang babae na yan. Ewan ko ba paano nila nalaman na may konting problema ang kumpanya natin. Takot sila na natalo ako sa tong itse. Ayaw magbayad. Ano naman kung sunod-sunod akong natalo? Sobrang uwa naman nila, hindi ba? Pag naalala ko talaga, naiirita ako. Kasalanan lahat to ni Luming na inutil na yun. Kung hindi dahil sa kanya, siguro ngayon ako na ang biyenan ni Shuzong. Huwag kang gagalaw. Ikaw. Ang lakas ng boses mo, ha? Ikaw talaga, pinaghirapan ko at pinalaki kitang mabuti. Para kanino ko ba ginagawa lahat ng to? Ma, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang point ko lang po, tapos na po yung issue na yan. Huwag na po nating ungkatin. Sabi nga ni Luming, maghahanap daw siya ng paraan, di ba? Ikaw talaga. Pati siya, ipinagtatanggol mo pa. Nagtiwala ka pa sa kanya, hindi pwede. Ngayon mismo, tatawag ako kay Shuzong. Pupuntahin ko siya dito ngayon din. Huwag kang gagalaw. Ma, ang ibig kong sabihin, huwag mo na po siyang tawagan. Bigyan niyo na lang po ng isa pang pagkakataon si Luming. Ikaw talagang batang to. Naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan niya. Maniwala ka, pero ako, ni minsan, hindi. Ngayon mismo, pakikinggan mo kung gaano kalakas. Magmahal sa'yo si Shuzong.
Hello, Shuzong. Ako po si mama ni Chen Chen. Suzong, pahintulutan mo namang subukan pa ulit. Baka sakaling pwede pa. Hindi na kailangan. Mukhang sa mga araw na to, hindi talaga pwede sa babae. Papaluan ko talaga ang lalaking yun. Shuzong, ba't bigla kang tumawag? Siguro, nadikit lang ng hindi sinasadya. Hello. Shuzong. Kung abala ka, hindi na kita istorbohin. Ma, nakita mo naman kung anong klase siksukay. Gusto mo bang ipakasal mo talaga ako sa ganun? Ay, Chen Chen. Lahat ng lalaki, may tinatago. Minsan, dapat mo nalang palampasin. Chen Chen. Bakit pawis na pawis ka? Hindi ba mainit dyan sa dami ng kumot mo? Hindi po ako mainit, ma. Siguro may konting sipon lang ako. Pawisan lang, ayos na. Nakuha mo talaga yan sa tatay mo. Pero sa usapang diborsyo, kailangan mo akong sundin. Ma, Hindi na pwedeng pag-usapan pa to. Kung ayaw mong sumama, samahan mo na lang ako ngayon kay Shukay. sige, ma. Pahinga muna ako, pwede ba? Oh, Bakit, ma? Anong meron? tatanungin lang kita. Gusto mo ba ng gatas? Kung gusto mo, kukuha ako ng isang baso. Hindi na po, ma. Ma, matulog na rin po kayo ng maaga. Honey, bakit ka pumayag sa diborsyo? Pampalipas lang, taktika lang yon. Pag nalaman ni mama na nandito ka, siguradong magkakagulo. Wala akong pakialam. Gusto ko ng kabayaran. Anong klaseng kabayaran ang gusto mo? Guess mo. Hello? Paano nangyari to? Anong nangyari? May balita ang mga stockholder. Gusto nilang bawiin ang shares nila. Tatagal lang ang kumpanya ng 3 araw. Ano na gagawin natin? Love, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Di ba, 1 linggo pa bago mailipat ang pera? Eh kung hindi ma-approve, paano kung hindi pumasa? Mahal, may hawak naman tayong card na yon. Ba't ka matatakot? Pinakamalala, mangutang tayo gamit yung card, okay lang. Magkano nga ulit laman ng card na yon? Sa totoo lang, hindi rin ako sure. Oh, love, relax ka lang. Sa pakiramdam ko kay Manager Yang, 200 milyon, hindi problema. Relax ka lang, pupuntahan ko siya at magtatanong muna ako. Oy, Luming. Patay, may drama na naman. Anong ginagawa mo dito? Ma, dumaan lang ako para may kunin. May lakad pa ako, alis na ako. Tigil. Anong kukunin mo? Bahay mo naman to. Ano bang ikinababahala mo kung dito mo iniwan gamit mo? Kukunin mo ba yung kontrata sa bahay? Ikaw talagang bata ka. Bumili ka ng bahay nang wala man lang sabi-sabi. Yung kontrata sa bahay. Hindi ba ikaw mismo nagpaabot nun? Kakaalis lang nang nag-abot ng papeles. 600 square meters na fully furnished mansion. Kailan pa ako bumili nun? Hindi ikaw ang bumili niyan. Bakit nakapangalan sa'yo dun? Grabe ka, Luming. Niloko mo na naman si Chen Chen namin. Sabi ng anak ko, kung hiwalay, bibigyan ka ng isang bahay. Pero, tingnan mo nga ang sitwasyon ng kumpanya natin ngayon. Pati si Chen Chen, bibili pa ng mansion para sa'yo. Ako, uunahan na kita. Mama, imposible namang galing kay Kian ang mansion. Kung hindi si Chen Chen, sino pa ba? Kung kaya mong bumili ng bahay, bakit ka mukhang kawawa pa rin hanggang ngayon? Pumunta ka at i-cancel mo ang bahay agad. Huwag kang umasa makakakuha ka kahit piso sa amin kahit maghiwalay kayo ni Chen Chen. Hello, Mr. Lu. Staff ako mula sa bangko ng Supreme Card. Dahil may katagalan ng proseso ng approval, pinili ng bangko na regaluhan kayo ng isang mansion bilang kabayaran. Sana ay sumaya kayo. Totoo nga, sayo nga ang bahay. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Anong Supreme Card yan? Ma, may matandang lalaki akong natulungan sa gilid ng kalsada. Bilang pasasalamat niya, binigyan niya ako ng card. Nako, ang galing talaga ng manugang ko. Magkano ang laman ng card na yon? Magkano ang laman ng card na yon? Magkano ang laman ng card na yon? Wala masyado, tamang-tama lang pambayad sa mga gastusin. Kung wala pang ayos, ang mga papeles, sa pangalan na lang ni Chen Chen ilagay ang titulo. Okay lang. Ma, pero kailangan maayos muna ang problema ng kumpanya. Kung talagang hindi na kaya, ibebenta na lang natin ang bahay na to. Ayusin muna natin problema ng kumpanya. Bakit? Dapat akin na ang bahay na to.
Akin na to, walang pwedeng kumuha. Bakit ka nandito? Hinihintay kita. Bakit mo ako hinihintay? Sinabi ko na sa'yo ng malinaw. Wala na tayong koneksyon simula ngayon. Luming, nagsorry na siya sa'yo. Tigilan mo na ang galit, pwede ba? Kayong dalawa, Oh, love. ikaw, Oy, asawa ko. Luming, akala ko iba ka sa ibang lalaki. Hindi ko inakala, nagagawin mo rin pala ang ganito. Uy, asawa ko. Luming, Ang tapang ng asawa mo ah. Nakakatakot pala siya. Lumayo ka sa akin. Luming. O baka gusto mong pumunta sa bahay ko. Tutulungan kitang maglabas ng sama ng loob. Asawa, alam ko naman. lahat ng gamit mo nandyan sa loob. Kahit saan ka lumarga, bahala ka. Luming, Kukunin mo lang ang pera ko tapos tatakbo ka ganon? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ang problema niyo dalawa, wala akong pakialam dyan. Itong babaeng to, kahapon umiiyak, gustong maging babae ko. Pagkagising na lang, dinala ang 50,000 pera ko at tumakas. So ibig sabihin, nagpadala lang siya ng pera para sa'yo. Hindi ko gets. Bukod sa mukha mong yan, ano pa bang meron ka at gusto kang sundan ng mga babae? Ulitin ko, ayusin mo ang bunganga mo. May lakas pa ng loob kang magtapang-tapangan sa harap ko. Maniwala ka, sisirain ko ang mukha mong yan. Mukhang hindi pa sapat ang natutunan mo kahapon. Kayong dalawa, siguraduhin niyo yan. Gusto mo pang tumakbo, ha? Mamaya ka na. Luming, nandyan ka na naman. Pumasok ka muna sa kwarto, hintayin mo ako. Mamaya ipapaliwanag ko sa'yo. Huling babala ko na to. Kung maghanap ka pa ng gulo, tatapusin na kita. Uy, si Luciao pala. Hindi na talaga ako ulit. Luming, ayos ka lang ba? Luming, tulungan mo ako. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Tama na, titigil na ako. Luming, pakiusap, iligtas mo ako. Dahil sa dati nating pinagsamahan. Tulungan mo ulit ako, Luming. Dati nating pinagsamahan, kaya pala lahat lumalapit sa'yo. Asawa, maniwala ka sa akin. Matagal na kaming wala ng babae na yan. Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya. Ayusin mo ang paliwanag mo, kung hindi sumama ka na lang sa kanila. Sa totoo lang. Ako ang unang nagpakita ng motibo kay Luming. Asawa, sinabi ko na eh, wala akong relasyon sa kanya. Ang sexy at ganda mo kaya, may iba pa ba akong titignan? Hay nako, parang pala ka na gustong kainin ng sisna. Buti na lang at alam mong wala kang pag-asa. Baka bumalik lang yung kanina. Huwag kang mag-alala, titingnan ko. Saktong hinahanap kita. Hindi ko akalaing nandito ka nga pala. Nagpapakamatay ka na naman. Kita mo ba? Mga underground boxing champion. 2 taon na silang panalo at nandito lahat sila. Ngayon, tignan natin kung magyayabang ka pa. Oy, si Shuzong pala. Halika, pasok ka na. Oy, Chen, tinambangan mo ako dito ah. Huwag ka magmadali. Mamaya, aalis na tayo. Mukhang ayay, hindi mo na iniingatan ang importante mong ari. Anong teknik ba ang ginamit mo? Bilasan mo at gamutin mo ako. Baka pwede pa kitang bigyan ng mabilisang solusyon. Kung hindi, ngayon, makikita mo ang ganti ko. Talaga ba? Gusto ko rin makita kung ano yung sinasabi mo. Sige. Dalhin niyo siya sa labas. Bugbugin ng todo. Kung mamatay, sagot ko yan. Sandali lang. Bakit? Takot ka na ba? Pero, bibigyan kita ng tsansa. Katulad ng dati. Lumusat ka mula rito. Magbigay ka ng 3 beses na paggalang sa akin. Saka ko pagpapalayan ka, okay ba sa'yo? Hindi na kailangan. Gusto ko lang sana anyayahan si Xuzong. Lumabas at sumilip lang. Para kung sakaling magmakaawa ka, hindi ka mahirapan hanapin. Matigas pa rin ang ulo mo. Pero buti na lang, alam mo rin ang limitasyon mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ng malinaw.
walang problema yan. Bakit ka natutulala dyan? Santukan na. Ano bang ginawa mo talaga? Ang sama mo, talagang napakababa ng ugali mo. May lakas ka pa ng loob gumawa ng dumi. Hindi ako kasing sama mo. Ang dami nyo, nilalabanan nyo isang tao lang. Iyan ba ang matatawag mong patas? Ikaw. Sige, sabihin mo na. Paano mo gustong mamatay ngayong araw? Huwag kang lalapit. Andito ako kasi nanghihingi lang ako ng pera. Subukan mo lang akong saktan. Tatawag agad ako ng pulis. Hoy, tulungan niyo ko. Saklolo. Ayoko na, pwede ba? Huwag kang kabahan. Kinamot ko lang naman ang ulo ko. Sabi mo kanina ayaw mo na ng pera. Wala naman akong sinabi. Sabi mo kanina ayaw mo na ng pera. Mali ka ng dinig. Wala naman akong sinabi. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa asawa ko. Hindi ko siya hahayaang mangutang sa ibang lalaki. Madali rin namang magyabang. Kung matapang ka, ilabas mo ang pera mo. Ano bang minamadali mo? Sabi natin 3 araw, di ba? Ngayon pangalawang araw pa lang. Kapag bukas hindi mo pa rin naibibigay ang pera, pabayaan mo na lang si Chenchen na mag-asawa ng iba. Ang tapang mo ha. Akala ko pa naman, malaki kang kalaban. Ito lang pala ang kaya mo. Nagbago isip ko, gusto ko na ngayon ng pera. Kung hindi mo maibibigay, aagawin ko na siyang tuluyan. Anong balak mo? Kung napatumba ko kayo minsan, kaya ko pa ulitin iyan ng pangalawa. Oh, ilabas mo na lang ang pera. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Pag wala pa rin kayong mabigay, huwag niyo kong sisihin kung maging bastos na ko. Sige. Tawagin mo pa lahat ng kabrad mo sa mga illegal boxing. Ngayon pag naging groom ako, cash gift, tig 10,000 kayong lahat. Hon, tatawag ba tayo ng pulis? Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan sa kanila. Kayo, meron pa kayong 58 na minuto. Enlu, buti at nahanap na rin kita. May magandang balita ako para sa'yo. Naaprubahan na. Hindi pa. Pero nakita ko kahapon ang pagkaapura mo sa pera. Nag-apply ako sa bangko para sa'yo. Saktong-sakto, pwede mo nang magamit ang pera. Manager Yang, baka nagkakamali ka. Boss Su, pasensya na't sobrang nagmamadali akong maghanap kanina. Babawi na lang ako sa'yo sa ibang araw. Sinabi mo kanina, naaprubahan ng bangko ang loan niya, para sa batang mukhang mahirap na yan? Hindi ba kayo natatakot na hindi niya kayang bayaran? Batang mukhang mahirap daw, pero si Imlu ay naming kliyente, walang pagkakamali diyan. Boss Su, anong sadya mo dito? Maniningil lang ng utang. Hindi ba sabi mo kanina, naaprubahan ng bangko ang loan mo? Baka hindi pa rin sapat, pambayad ng utang sa akin? Enlu, ito ang approval letter ng 100 milyon. Tingnan mo muna. 100 milyon? 100 milyon. Ipinasa ko ang bahay ko bilang collateral. Bakit 50 milyon lang ibinigay nyo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba mas mababa pa ako sa kanya? Boss Su, kalma lang po. Desisyon ito ng bangko. Wala po akong magagawa. Kung kailangan nyo pa ng pera, pwede nyong iprenda ang ibang pag-ari. Ikaw. Uy, Manager Yang, hindi mo naman dapat pahirapan si Boss Su ng ganito. Wala na nga siyang maprenda, pati bahay isinangla na. Ano pa bang pwedeng ipagkolateral niyan? Oy, Manager Yang, itong pera na ito, ilipat mo ang 50 milyon, ipasok mo kay Boss Su. Enlu, kaya agad kita hinanap nung naaprubahan nito. Masyadong malaki ang amount. Bukas pa papasok ang pera. Ito. Baka mahuli ka na talaga. Mayroon pa kayong 40 minuto. Lil Alu, nagmamadali ka ba sa pera? Hindi man ako kasing galing, pero available sa akin yung 50 milyon. Ito ang pera, kunin mo muna. Salamat Manager Yang, pag lumabas na ang approval, ibabalik ko sa'yo 60 milyon. Salamat din, Lil Alu. Manager Yang, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mamaya hindi na nga siya makakain ng libre. Tigilan mo yung kalokohan mo. Basta ma-transfer ni Ilalu ang pera. Quits na kayo, si Imalu ay special client ng bangko. Kapag nanggulo ka pa, ititigil na namin ang pakikipag-cooperate sa'yo. Boss Su, nandito na ang mga tauhan. Papuntahin mo na sila dito. Paano pa? Lumayas na kayo. Enlu, may gusto pa kayo? Manager Yang, 100 milyon lang ba talaga ang naaprubahan?
Hindi ba pwedeng dagdagan pa? Kailangan ko pa ng 200 milyon. Kung tutuusin, mahina ang performance ng branch namin ngayong taon. Yung 100 milyon binigyan na ng special approval. CJ, maghanap na lang tayo ng paraan. Sandali lang, Inalu. May naisip akong solusyon. Honey, sumama ka muna kay mama pauwi. Manager Yang, anong naisip mong paraan? Narinig ko si Chairman Wu, nakilala ang isang magaling na doktor. Napagaling daw ang matagal ng sakit. Pero may mga natitirang epekto pa. May kakilala akong mahusay na Chinese medicine doctor. Hindi ko pa naipakilala sa kanya. Gusto mo bang ikaw na lang ang maghatid? At makihingi na rin kay Chairman Wu ng tulong. Wu Group, yun ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Boss Tsu. Siyempre, siya ay general manager lang sa Wu Group. Walang masamang epekto ito sa'yo. Ito ang business card ni Chairman Wu. Ipadadala ko na rin sa'yo ang address ng doktor. Wala na, ako na ang bahala. Ikaw na mismo. Wu Qianxi. Sandali. Alam mo ba kung anong lugar ito? Mukha kang walang-wala. Gusto mo pang pumasok? Nakakainis ka na ha. Lumayas ka. Ang lakas mong sumigaw dito laban sa akin. Kayong mga... Paano? Gusto mo na namang makipagbasagan ng mukha. Sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag kang magwala dito. Ito ang Wuxi Group. Walang naglalakas loob magwala dito. Ganun ba? Di ako na ang mauna ngayon. Sandali lang. Walang katapusan, ano? Tawagin mo na lahat ng tao mo, sabay-sabay na tayo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sir, nagkakamali po kayo. Nandito ako para sunduin kayo. Sunduin ako. Sigurado ka ba dyan? Kayo po si Luming, tama ba? Ako po ay ipinadala ng chairman para sunduin kayo. Sumama na po kayo sa akin. Sumama na po kayo sa akin. Chairman Wu, hello po, ako po. Ay, matanda. Ikaw pala. Nagkataon, hinahanap nga kita eh. Kayo po ba ang chairman ng Wuxi Group, Wu Qianxi? Oo, ako nga. Walang halong daya. Walang halong daya. Kaya pala ganun-ganun na lang yung bigay mo sa akin ng card. Hindi ko rin naman pwedeng tanggapin ng basta-basta ang pasasalamat niyo. Ganito na lang. Ngayong araw, gagawin kong siguradong mawawala na yung sakit niyo. Sige, 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 sige. Kumusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Ayan na, ayos na. Naku. Binata, yung sakit kong lampas 20 taon. Nagpagaling mo pa? Halika, pasok ka. Chairman, ito po ang progress report para sa bagong proyekto. Pakisilip po. Sige, ayos. Bakit andito ka pa? Ano bang balak mo kay Chairman? Tinulungan ako ni Mr. Lu sa sakit ko. Ano bang pinagsisigawan mo dyan? Sakit? Sa kanya lang? Tanga ka talaga. Tapos nagkalakas loob ka pang hindi igalang si Mr. Lu. Paano ka napunta sa posisyon na yan? Curious na rin ako. Ang Wuxi Group ba, hindi ba tinitignan ang ugali ng tao? Ganitong klase ng tao na pili pang maging mataas ang posisyon. Mr. Lu, paano ka ba napalipusta ng Bob Ong to? Ako na ang magtutuwid sa kanya para sa'yo. Wala naman. Pumunta lang siya sa bahay ko. Inagaw ang misis ko. At sinabayan pa ng ilang beses na sapok. Ikaw. Tama, naalala ko rin. Napangakuan pa niya ang biyenan kong babae. Basta ang asawa ko mapangasawa niya raw. Magtutulungan ang Wuxi Group at Sushai. Mag-i-invest ng 200 milyon. Sorry po, Chairman. Sorry po, Chairman. Mr. Lu, pasensya na po. Hindi ko nakilala ang tunay niyong pagkatao. Patawarin niyo na ako, Mr. Lu. Tama na. Akala mo ba sapat na ang ilang? Sampal para kalimutan ang kasalanan mo. Huli na. Sandali. Mukhang mahal ni Chairman Wu. Ang mga pinagkakatiwalaan niya talaga. Takot lang ako na madumihan ng kamay mo. Mr. Lu, kontento ka na ba? Mr. Lu, kasalanan ko, patawarin mo ako. Iparating mo na lang na parang utot na lang ako, Mr. Lu. Mr. Lu, mali ko na, Mr. Lu. Mr. Lu, pakalmayin mo na po ang loob nyo. Nakakahiya po talaga. Tao. Dalhin siya sa HR department at asikasuhin ang resignation niya.
Maraming salamat, Chairman Wu. Pero meron pa po akong isang hiling. Ewan ko lang kung mapagbibigyan niyo ako. Oo, sabihin mo lang. Kailangan ko po ng kaunting cash flow ngayon. Hindi ko po alam kung pwede niyong pautangin ako ng 100 milyon. Walang problema. Kaya lang wala akong ganyang kalaking cash sa kamay ko ngayon. Eh di huwag na po akong abalahin. Mr. Lu, kung talagang kailangan nyo ng cash, meron pang ibang paraan. Kung may hiling po kayo, sabihin niyo lang. Nako, Mr. Lu. May apo akong babae. Maganda naman, okay din naman. Yun nga lang, sobrang napalaking spoiled at kulang sa disiplina. Gusto niyo ba akong tulungan disiplinahin ng apo ko? Mr. Lu. Lolo, narinig kong gumaling na iyong katawan mo. Hi, Xuanshan. Malaki ka na, ang likot-likot mo pa rin. Naku, alam ko na po. Ninerbiyos tuloy ako ng sobra. Ano, tanod ka ba dyan at nakatayo ka lang? Oh, Xuanshan. Magpakabait ka naman. Ito si Mr. Lu. Yung sinabi ni Lolo Wu na paraan. Ako yun. Ang gusto niya, ikasal tayo. Lolo, bata pa ako. Ayoko pa mag-asawa ng ganito kabata. Saka, yung tao na sinasabi mo, never ko pa siya nagustuhan, no? As if naman na gusto kita, no? Ano daw? Lolo Wu, appreciate ko po ang kabutihan nyo, pero hindi ko po kayang tanggapin. Sige, hindi ko na po kayo abalahin. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo nililinaw ang sagot mo. Xuanshan, Xuanshan. Paano nangyari to, Fuansuan? Kumusta na, Mr. Lu? Kumusta si Xuanshan? Nalason siya. Paano naman nangyaring nalason? Basta mailigtas mo si Xuanshan. Ibibigay ko agad ang pera sa'yo, ipapadala ko diretso sa account mo. Huwag kang mag-alala. Ihanda mo ako ng isang malalim na batya. Sige. Bastos. Ang bait mo pero sinuklian ng masama. Bahala ka na sa buhay mo. Matandang Wu, ina 611. Pero, huwag ninyong kalimutan ang napag-usapan natin kanina, ha? Ay oo. Hello. Bibigyan kita ng account number. Ay transfer mo agad ang 200 milyon. Ano? Bilisan mo at tapusin agad to. Pasensya na po, Mr. Lu. Nagkaroon ng konting aberya sa finance. Pinakamalala, bukas pa papasok ang pera. Mr. Lu. Ito muna ang jade na to, kunin nyo muna. Bilang maliit na pasasalamat ko. Parehong-pareho ito sa jade ng Lolo Zongyangzi. Baka may sikreto rin dito. Salamat po, Matandang Wu. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Lu. Bukas papasok na ang pera sa account nyo. Ay nako, anong gagawin natin ngayon? Di ba ang usapan, kaya pa ng 2 linggo, itong mga stockholder, ngayon pa nagkakagulo. Tama na, ma. Si Luming nga ay gumagawa na ng paraan eh. Binabanggit mo pa yung inutil na yun. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang naayos ang problema ng kumpanya. Nagmamalaki ka pang bumalik, nasaan ang 200 milyon na usapan? Utak mo, puro kalokohan. Lugmok ang kumpanya dahil sa'yo. Lugmok ang kumpanya, ikaw may kasalanan. Ma, bukas, siguradong papasok ang pera sa account ng kumpanya. G, nagagaw mo pa ako. Gusto mo talagang mapalo kita. Ma, wala namang mangyayari kung babalibagin mo siya. Ano to? May tinatago ka pa pala. Ibigay mo raw sa akin yan. Mukhang mahal to ah. Ma, bigay mo na agad yan. Hindi niyo po yan pwedeng kunin. Ayan. Lahat ng napunta sa bahay natin. Akin yan. Walang makakakuha niyan. Ma, kay Luming iyon. Hindi mo pwedeng kunin. Ayoko na. Inalagaan ko ng todo-todo ang anak kong babae. Tapos kinakampihan pa ang iba. Ano pang dahilan ko para mabuhay?
Hindi ko na kayang mabuhay. Ay grabe, sumisikip dibdib ko. Ma, okay ka lang ba? Huwag mo kong takutin, ma. Ma! Ma! Normal ang lahat. Mukhang nagdradrama lang. Kung ganon, normal ang pulso niya. Eh bakit siya hinimatay? Si mama kasi, lately madalas mainit ang ulo. Dahil sa stress, inatake. Tutusukin ko lang siya ng karayom. Siguradong gagaling na siya. Marunong ka bang mag-acupuncture? Eh kasi, kamakailan lang. Bumisita ako sa Home for the Aged. May isang matandang doktor. Tinuruan ako ng 2 simpleng acupuncture technique. Sakto, subukan natin kay mama. Alin ba dito ang mas okay? Ay, ito hindi pwede. Masyadong manipis. Ito rin hindi pwede. Masyadong maikli. Ito, okay to. Tamang-tama. Ikaw, Tamang-tama. hayop ka. Gusto mo na akong patayin ha? Ma, gising ka na. May masama pa bang nararamdaman ang katawan mo? Mabigat pa rin dibdib ko. Dahil din naman sa inyo yan. Hiwalayan mo na yang asawang mo. Kung hindi, tiyak mamamatay ako sa galit. Ma, lately, mainit ang ulo nyo. Tutusukin ko kayo ng karayom para mawala yon. Siguradong gagaling kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan tusukin mo ako. Lumayas ka na dito. Totoo ba to? Huwag kang mag-alala. Anong nangyari kay mama? Tinurok ko ng pampatulog si mama. Magpapahinga lang siya, ayos na yon. Uy, love, umakyat ka na rin at magpahinga. Ay, kailangan ko pang sumaglit sa opisina eh. Ikaw na muna ang mag-alaga kay mama dito sa bahay. Love, parang may sumusunod sa akin. Sabi ko na nga ba, balang araw magiging akin ka rin. Tignan natin kung saan ka pa tatakbo. Ang bango mo, talagang gusto kita. Bastos, Ay gising ka na, mas masaya pag gising ka. wag mo akong hawakan. Mag-ipon ka ng lakas, mamaya pa kita paiyakin. Anong balak mo? Huwag kang gumawa ng masama. Patay ka sa akin. Ayos lang, dumating na ako. Wala nang problema. Magpahinga ka muna ng maayos. Ah, kaya pala ganun. Nasaan ang tao? Hay, bahala na nga. Basta wag na lang ako abalahin dito sa bahay. Ano raw, abala, ang gastos natin ngayon. Hindi na kita palalampasin. Inalagaan ng pamilya Joe ang lahat ng pangangailangan mo. Tapos gusto mo pa akong ipahamak. Ikaw, papatayin kita. Ingrata. Bumalik ka pa dito. Bantayan mo, baka pagpunitan ko ang balat mo. Ang buong medical technique ng Huidon ay, kayang-kaya kahit walang karayom o gamot, pwede pala sa pressure points at inner force lang matapos. Saklolo. Kapag ginalaw mo ako, hindi patatahimikin ka ng lolo ko. Ganun ba? Eh ngayong gabi, hindi rin kita palalampasin. Tumigil ka. Sino ka ba? Gusto mo ring mamatay? Umalis ka na dito ngayon na. Ano, naakit ka ba sa akin? Pakiramdam ko mabait ka rin talaga. Tara, maging boyfriend kita. Pwede. Ayoko. Dahil kay matandang ulang, ihatid na lang kita pauwi. Tara. Kapag napili ka ng isang tulad ko, wala ka ng kawala. Hello.
Chen, dali dito at iligtas si Mama. Luming. Si mama ni Luming may nangyari. Tara na. Ma, ano ba talagang nangyari dito? Andito na. Konti lang naman natalo ko. 15 milyong piso. Magdala kayo ng pera para palayain siya. Ma, ang zoo group ganyan na ang kalagayan. Bakit nagsusugal ka pa rin? Ay nako, Chen. Iniisip ko lang na baka manalo lang kahit konti, para matulungan kita. Oh, ano na? Napag-usapan nyo na ba? Kung hindi ako nagkakamali, nakasaad dito 100 milyon ang utang. Kahapon 100 milyon lang yan. Pero isang gabi lumipas, may interes na. Kaya naging 15 milyon na. Ito'y pangungutong na. Anong pangongotong? Kung ayaw naman talaga ng matandang to, mapipilit ko ba siya? 50% kada araw ang interes. Ma, sobrang pabaya mo na. Pag-usapan na lang natin, 100 milyon na lang. Kung aalisin ko siya, pwede na ba? Hindi pwedeng kulang kahit piso. O sige, kayo na ang bahala sa kanya. Aalis na kami. Ikaw talagang hayop ka. Gusto mo ba talagang iwanan mo ako rito? Chen, talaga bang pababayaan mo si mama mo? Kian. Sandali lang. Mukhang gusto niyong igiit ng sapilitan, ano? Pagpasok dito, hindi pwedeng umalis nang walang iniiwan. Kung ganun ang gusto niyo, edi sige, maghagilap na lang tayo. $100 milyon. Papayag ka ba? Oo, pumapayag ako. May laman pa na 100 milyon sa card. Sasamahan ko na siya palabas. Tara na, ma. Bilis, tara na. Bilis, tara na, dali. Sa wakas, hindi na kailangang bayaran ang utang. Tulungan ninyo ako. Marami kang nawalang dugo. Magpahinga ka lang ng ilang araw, gagaling ka rin. Ito, 100 milyon, ibabalik ko na sa'yo. Buti naman may kunting konsensya ka pa. Para di ka na masyadong mahirapan. Basta't iwasan mo lang ang mabibigat na gawain, ayos ka na. Ang galing mo talaga. Nagugutom na ako. Bili mo naman ako ng makakain. Ma, uwi na tayo tapos doon na lang kumain. Sa dami ng pinagdaanan, pagod na ang lahat. Pag hindi ka bumili, hindi ako uuwi. Ma, Aba, Chen, wala kang utang na loob na anak. Pinagtutulungan mo pa talaga ng manugang mo, upang gutuman ang sarili mong ina. sige na. Bakit? Anong meron? Bakit nawala ang yes card? Ayos lang, asawa. Kung nawala, nawala na. Pero kung wala ang 100 milyon, hindi na natin makukumpleto ang 200 milyon. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Talaga bang naniniwala kang kaya niyang ilabas ang 200 milyon? Ma, paano kung magagawa ko talagang makahanap ng 200 milyon para masolusyonan ang problema ng kumpanya? Kung gayon, titigil na ako sa pakikialam sa mga gawain ninyo ni Chen. Kung hindi mo ito malutas, huwag mong kalimutan ang sinabi mo ilang araw na ang nakalipas. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na rito ngayon din. Ano ang gusto mong gawin? Ang ipinang akong villa na may pangalan ni Chen. Anong villa? Inihatid na ito ng bangko kahapon. Isinangla muna namin ito matapos maaprubahan ang aplikasyon para sa Supreme Card. I-redeem namin ulit. Nay, wag mo naman pong palalain ang sitwasyon. Hindi na sosolusyonan ang mga problema ng kumpanyang ito. Hindi natin mailigtas ang bahay na ito. Ang galing niyo talaga sa paglutas ng mga problema ng kumpanya. Ayos lang yan. Maaari mo nang makuha ang bahay na ito. Kung hindi mo man lang mailigtas ang villa na ito. Hindi pa ako tapos sa inyo. Bali wala. Gayunpaman, mayroon pa ring 10 milyon bilang pananggalang. Kumusta? Kukuha kami ng pautang sa mortgage. Pasensya na. Hindi tinatanggap ng aming pawn shop, mga negosyong wala pang 5 milyon. Kumusta naman ito?
Sabi ko hindi ako tatanggap ng negosyong mababa sa 5 milyon. Wala ka pang ang aktwal na produkto. Sa tingin mo ba ay mapapatawad mo ako ng basta-basta gamit lang ang ilang papel? Idilat mo ng malaki ang mga mata ng aso mo at tingnan mo kung ano ito. Bakit ba ang tigas ng ugali mo sa akin? Kawawang hayop ka. Teritoryo ito ni Master Meng. Ibig mong sabihin, si Wang Meng? Mabuting malaman. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Pinag-iisipan kong huwag sabihin kay Master Meng ang tungkol dito. Kung hindi, hintayin mong dumating si Master Meng. Pagsisisihan mo yan. Sino ang gumagawa ng gulo dito? Master Meng, dumating ka na. Gumagawa ng gulo ang kawawang hamak na ito dito. Gurulu. Gugulo lang talaga si Meng Ye. Bulag ka. Nangangahas ka bang saktan ng tagapagligtas ko? Mawala. Gamulong. Masyado pang bata si Young Master Lo para makaintindi. Hindi, pumunta ka rito ngayon dahil Kailangan ko agad ng pera. Gusto kong gamitin ito para mabawi ang 1 milyon. I-redeem sa loob ng 1 linggo at tingnan. pakibawi po ito. 10 milyon ang ipinadala pagkatapos. Hindi ito angkop. Maliit na halaga lang ang 10 milyon. Pero matutulungan kita. May mukha ang kapatid ko. Tingnan mo kaming mga gangster, di ba? Hindi maiiwasan ng dugo sa pang-araw-araw na buhay. Kung may mangyari man, maaari mo ba akong tulungan? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ang galing talaga ni Master Lo. Maglakad ng dahan-dahan. Nalutas na ang issue ng asawa. Darating sa account mamayang hapon ang 100 milyon na yan. Sasamahan kitang mamili para magdiwang. Bakit ka nandito? Gusto kitang samahan sa pamimili. Sino ka? Ako ang magiging asawa ni Luming. Sino ka? Ako ang kasalukuyan niyang asawa. May asawa ka na ba? Ito ang aking asawa, si Zukian. Luming, bastos ka. Niloko mo pa talaga ako para magpakasal. Bakit hindi mo subukang i-comfort siya? Nakakaawa ang hitsura ng batang babae. Mahal, hindi ka naman nagsiselos, di ba? Bumili ka ng milk tea para sa ating dalawa. Pumunta. 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 Huwag kang umiyak. Bakit hindi ka sumama sa amin mamalengke mamaya? Ayoko. Kumusta? Gustong iligtas ang mga tao. Pumunta ako mismo sa bodega ng Wu Group. Huminto. Hayaan silang umalis. Lumapit ka sa akin kung may problema ka. Sa tingin mo ba bobo ako? Palayain sila. Nakatakdang mapahamak ako. Ano nga ba ang eksaktong gusto mong gawin? Lumuhad muna. Lumuhad ng ilang beses. Paano kung kontento na ako? Kaya kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Huwag kang masyadong lumayo. Sumusobra na yan. Hindi ko kaya ang umabot ng ganoon kalayo. Nagbilang ako hanggang 3. Magbilang ng paisa-isa. Hinubad ko ang isa sa mga damit mo. Hanggang sa lumuhad ka. 3. Huminto. Lumuhod ako. Akala ko ang tibay mo noon. Duwag talaga siya. Lumuhad ka ngayon. Sampilan ng sarili sa mukha. Papan hanggang sa masiyahan ako. Gusto kong bawiin lahat ng kahihiyan na dinanas ko. Doble ang babayaran mo sa akin ngayon. Hindi mo naman ako papaypayin, di ba? Pagkatapos ay magpapatuloy ako. Hindi ka ba kumain habang nagpapakahirap? Mukhang Chen-Chen. May sasabihin ako sa'yo. Kung gayon ay ipagkakaluob ko ang iyong kahilingan. Luming, huwag mong gawin ito. Huwag mo akong alalahanin. Luming. Nakakaantig ang eksena. Hindi ko lang maintindihan. Ano ang nagpapababa sa akin sa walang kwentang ito? Kapag naglakas loob kang hawakan siyang muli, lalabanan kita hanggang kamatayan. Mabuti. Titingnan ko ngayon. Ano nga ba talaga ang handa mong gawin para sa kanya? Hanggat hindi mo siya hinahawakan. Dilaan ko pa nga ang sapatos mo para sa'yo. Magandang ideya. Kung gayon, pumunta ka rito. Dilaan ito ng maayos. Siya nga pala.
Kailangan mong umakyat. Asawa. Para sa'yo. Handa akong gawin ang kahit ano. Dilaan mo para sa akin. Tapos na ang lahat na yon. Xuanshan. Si Xuanshan, ang aking apo. Diyos ko, Lolo, ayos na ako ngayon. May pumunta rito. Magkaroon. Palayasin ng lalaking ito para pakainin ang mga aso. Nakikita ko. Magkasundo ba kayong dalawa? Tapusin na natin ito kung gayon. Sige. Hindi. Anong problema? maayos naman ang asawa ko. Asawa. Kasal ka na. Ginoong Wu, kung wala nang iba pa, aalis na kami ngayon. Ginoong Lu. May 100 milyon dito. Panatilihin itong ligtas. Maraming salamat po. Asawa, handa na ang tubig pangligo. Gusto kong maligo kasama ka. Ikaw mismo ang nagsabi, huwag mong pagsisihan sa huli. Naku, mahal, nakakainis ka talaga. Kumusta? Nasa problema si Jijo. Nagdudulot na naman ng gulo ang mga shareholder. Halika at tingnan. Huwag magmadali. Nalutas na ang issue sa pondo. Pupunta ako ngayon sa kumpanya. Asawa, bumangon ka. Ibigay mo sa akin ang iyong card. Asawa, nawawala ang card. Paano nangyari ito? Kailangan mo itong mahanap agad. Malamang kinuha ito ni Mama. Tinatawagan ko siya ngayon. Hello. Chen, may kumuha ng card, ninakaw ito. Bilisan mo at isipin mo kung paano natin aayusin ta. Kian, ikaw ba talaga ang kumuha ng card? Nasaan ka ngayon? Umalis ka na agad. Mama, ay nako, Chen. Ano bang nangyari? Nasaan ang card? Chen. May kumuha ng card, ninakaw ito. Ma, sobra ka na talaga ngayon. Pera iyon ng Zoo Group, pangtustos sa buhay nila iyon. Ay nako, Chen. Ni hindi ko inasahan na ganito ang kalalabasan ng lahat. Sige na, hanapin muna natin ang card, yan ang importante. Pupunta ako sa bangko para ipablock agad yung card. Emlu. Nahanap na po namin ang tao. Mukhang matindi ang loob ng bata, dahil kinausap pa yan at kinuha ang pera. Ano po ang gusto ninyong gawin? Ibalik nyo lang sa akin ang card. Kayo na bahala sa tao. Opo, huwag po kayong mag-alala. Pasensya na po sa abala. Sige, una na ako. Kian, nakuha ko na ang card. Sasamahan na kita papunta sa kumpanya. Ma, mauna ka na pauwi. Oh, sige, mag-ingat kayo. Unahin ang mahalagang bagay. Honey, sobrang salamat sa iyo. Mukhang okay na ang lahat, natapos na. Dapat lang, responsibilidad ko to. Napapansin ko, nagbago ka na talaga. Gusto mo ba ng bagong asawa? Hindi ka na tulad ng dati. Sana magpatuloy ka na ganyan. Hello, Ma. Pupunta na kami riyan ngayon. Si Ma papunta na sa airport. Tara, alis na tayo. Ma, bakit biglaan ang pag-alis mo ng bansa? Ay nako, anak. Alam ni Mama, nitong mga taon na to, ang dami ko ring abala na nadulot sa inyong dalawa. Ngayon na aalis na si Mama, dapat ay mapayapa na ang buhay nyo. Hindi ba? Ma, hindi ko naman talaga inisip na abala ka. Chen, alam yan ni Mama. Simula ngayon, kayong mag-asawa na dapat mag-asikaso ng buhay nyo. Kung aalis na ako, wala nang mamimilit sa iyo na makipaghiwalay. Luming, dapat maging mabuti kang asawa kay Chen, ha? Kung hindi, babalik talaga ako. Huwag kang mag-alala, Ma. Pwede kang bumalik kahit kailan. Ma, Ay, anak, sige na. Sakto na ang oras, magtrabaho na kayo. Aalis na rin ako.
Ayusin niyo ang buhay ninyo, ha?